Sunday before that, siguro. Nurse, ganito naman. 25. November 5 ba? Ito lang. September 1. Ito, bababa mo lang siya ngayon. Para umabot ito. Ito naman eh. Huwag naman ganyan ko naman. Kaya, Hello po. Hello po. Nakita ko sumulpot sa group chat kanina sa exit kong si Josie. Pero parang nakita namin, tapos yung ano namin wala na. Malis na. Ignited pa na yun. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa sariling kapakanan sa banal na araw. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isino ang mga ang buhay ayan ko sa inialay. Pinunangin sa ibinuksan. Paparin ang Diyos at sundin siyang tulad. Paparin ang Diyos at magkatuwa. Lapit sa masama ni Kristo, yaman sa salay, dinuhos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sa saklang sa atin ay nagpahaba. Ang bawat nananalig ng taimtim, patawad ng Diyos tunay nakakangkin. Ang Diyos at sundin siyang tulad. Papurihin ang Diyos at magkatuwa. Labis sa ngalan ni Kristo, yaman
sasalay, inubos niya tayo. Bawat kalooban niya lang tunay na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamansan kung si Kristo ay ating nakita. Ang Diyos at sundin siyang tunay. Purihin ang Diyos at magkatuwa. Lapit sa Ama, sa ngalan ni Kristo, yang sasalay, inubos niya tayo. Tayo po ay manalangin. Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ibinigay ninyo muli sa amin, Panginoon. Pinupurit, dinadakila ka namin, Panginoon, at patuloy nawa po kami na makasumpong sa inyong pagmamahal, Panginoon. Sa gabing ito, hayaan niyo pong magbukas ang aming puso't isipan upang ang bawat salita na aming maririnig na buhat sa aklat ng buhay ay magtumimo sa aming puso at aming maisabuhay, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming idinudulog sa inyong luklukan sa ngalan po lamang ng inyong bugtong na anak at aming tagapagligtas, si Kristo Jesus. Amen. Dinggin mo, O Diyos, ang dalangin namin. Iligtas mo kami, ilayo sa sala. Jesus na aming Diyos, kami pagpalain. O Jesus, iyong dinggin ang aming dalangin. Amen. Mga kapatid, tayo magsitindig bilang paggalang sa pagbasa sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na isinulat ayon kay San Juan, mga kabanatang 14, talatang 15 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siyang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo'y na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iniibig ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Jesus, ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta
at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin, at ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko, nasa inyo iyon, nasa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na sinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kayo na nariyan, mga kapatid natin, nasa kanilang mga tahanan. Magandang gabi po sa inyo. At sa gabing ito ay muli po nating pagnilayan ang mga salita ng ating Panginoon na ating binasa ngayon. The Promise. Diba? Maganda, no? Pakinggan, The Promise. May kanta bang The Promise? Promise, no? Na yun. Naranasan niyo na bang pinangakuan kayo? Yung may nangako sa inyo, ay asahan mo yan, Mari, bayaran ko rin bukas yan. Huwag kang mag-alala, Mari. So mga pangako, no? May mga promise, no? Tapos may mga karanasan tayo na pangako na sinasabi ng mga nangako sa atin, huwag kang mag-alala, babalikan kita. Mga ganon, di ba? Huwag kang mag-alala. Dito ka lang. Basta after makapag-ipon ako sa Saudi, babalik din ako. Babalikan kita. May mga promise na binitiwan, no? Pero iba yung promise ng God. Sabi ni Jesus Christ, ang umiibig sa akin ay iniibig din ng aking Ama. Ang sabi ng ating Panginoon, babalikan namin kayo, magkasama kami ng aking Ama. So ito yung promise. Pag nangyari ito, ang pangako ito ng Panginoon, mayroon siyang gagawin sa buhay ng tao na kanyang pinangakuan. Ano po yung mga promise ng Panginoon na ginawa niya sa atin sa buhay ng tao? Yung mga promises ng Panginoon na ginawa, na gusto niyang gawin sa atin at gusto niyang gampanan ang mga pangakong ito, ay ang una, pagliligtas niya sa atin. Ang pagliligtas ng Panginoon na kung saan ay ipinangako niya ito. Mula nung ang Panginoong Jesucristo ay nangaral. O kailan pa yun? Anong taon yun siya ay nangaral? Nung 63? Nung 33 AD, no? Nangaral ng Panginoon. So sinulat ang Biblia ay nasa 64, 63, no? So napakalayo na, no? Nangaral ang Panginoon. At ang kanya pinapangaral tungkol sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. So napakasarap na malaman natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama natin sa ating paglalakbay. Na mayroon siyang pangako na hindi lamang siya ang ating kasama, kundi pati ang Diyos, ang ating Ama na nasa langit. At napakasarap pakinggan kung ang pangako na ito ay natutupad. Di ba? Ako naalala ko, maliit pa yung panganay ko, yung babae, nito sila. Pag umaalis ako, tatakbo agad sa akin, susunod pa, pasalubong ha. Yan. Yung marunong siya magsalita. So ang ginagawa ko, sige anak, pasasalubungan kita. Pag hindi ako nakabili niyan, pag nakalimutan ko, pag umuwi ako, hanggang matulog na lang, ulit-ulitin niya yan. Papa, saan na yung ano mo? Papa, ganyan. Ano mga, lagi niyang kinukulit sa akin. Kasi na-promise ko. Sabi nga nila, pangakuan mo lang daw ang asawa mo, wag lang yung anak. Kasi ang asawa mo, mahilot mo pa yan. Pero yung anak, hindi mo lang alam, ay namumuthawi sa puso niya ang tampo at sama ng loob. Dahil pinangakuan mo siya. Dalhin mo nga pwedeng pasinungalingan ang sinabi mo sa anak mo. Dahil tutup din. At dahil sa isip niya, dahil tatay ka niya, tutuparin mo. So ang hirap. Di ba? Ang hirap. So mahirap. Kaya ang mga anak natin, kapag laging ganun ang karanasan nila sa bahay, nagkakaroon ito ng tinatawag na
behavioral traumatic at psychological traumatic na para bang inaasahan niya tapos hindi rin pala. Yung parang sobrang yung expectation niya na inaasam-asam niya, excited na darating ng papa, di ba? Si papa darating na ngayon, tanghali na, yehey, darating na, maglalunch na kami. Punta na kami, Jollibee, mga ganun. Tapos pagdating, wala pala, may dala ka lang paan ng manok na binili niya sa binili diyan sa kayukay, ay sa turo-turo. Tapos pilitin mo pa yung anak mo na Jollibee na yan, di ba? So mga promises natin na hindi natutupad sa bahay pa lang, may sablay na, no? May sablay na tayo. So kung titingnan natin mga kapatid, yung mga anak, mayroon silang more on expectation sa atin na yung mga promises natin, bilhan ng bagong sapatos, bilhan ng bagong damit, diyan yan, no? Tapos pag hindi mo tupad, magdadamdam yan. Akala nyo lang hindi. Magdadamdam yan. Sa anak mo, minsan mapansin mo sa anak mo, hindi kumakain. Pero dahil anak mo siya, pinipilit mo. Pero dahil anak mo lang siya, sumusunod sa'yo. Kumakain din siya. Kaya mo siyang psychological brainwash, no? Kasi anak mo siya at bata siya. At laging kuwan mo sa utak niya na ikaw ang nanay, ikaw ang tatay. Kaya kahit masama ang loob nila, nakain, di ba? Nasunod. Kasi naroon ang kanyang pagkilala na mga magulang kanya. Pero sa puso niya, lingid sa kaalaman natin, may pagdaramdam yan. May pagdaramdam yan. So, sa buhay natin bilang mananampalataya, ang sarap pakinggan kung ang Diyos ay kasama natin sa bawat araw. At doon sa bawat expectation natin sa buhay natin about God, hindi tayo binibigo ng Panginoon. Nililigtas niya tayo. Biro mo, bibiyahe ka mula rito hanggang norte hanggang dito. Biro mo ilang oras yan, 8 oras hanggang 10 oras na pagbibiyahe yan. Pero nakauwi ka rito, naligtas. Imagine that, mga kapatid. Tapos, yung mga pupunta sa Amerika, di ba? 19 na oras kang palutang-lutang dyan sa Erie. Biro mo yan ang pagpapala ng Panginoon at pag-iingat sa'yo. Bakit ka ligtas? Kasi kasama mo nga ang Diyos. Hindi ka nga niya kasi hindi ka niya pinapabayaan. Kaya hindi niya pinapahintulutan na ang sinasakyan mo na yan ay masira. Kasi andyan ang anak niya. Biro mo, hindi ka lang nag-iisa dyan, nakasakay ng mga anak ng Diyos, ang dami dyan. Di ba? May mga born again yan dyan, may mga protestante yan dyan, may mga katoliko yan dyan. May mga iba pang mga churches na mga pasahero dyan. Kung ang lahat ng yan ay tapat sa Diyos na sumasampalataya, mga anak ng Diyos yan. Kaya hindi pa pahintulutan ng Diyos na masiraan ng makina yan, yung mga sinasakyan nyo na yan, sapagkat alam ng Diyos na mga nakasakay dyan, mga anak niya. Di ba tayo, kapag ka umalis ng bahay, maliliit pa yung bata, hindi ka alis kung maliliit pa sila. Hindi mo sila pwedeng iwanan sa bahay. Ang ginagawa mo naghahanap ka ng mas maisip, mas malaki, yung mapagkatiwalaan. Hindi kapatid, mga kamag-anak, no? Kung hindi maiwasan na talagang aalis ka, doon mo iniiwan, no? Kasi may tiwala ka dahil kamag-anak mo at dahil kapatid mo. So ipinagkatiwala mo ang anak mo sa buong maghapon doon kaya mo yung mga nagbabantay sa mga apo, sa mga pamangkin, binabantayan niya maghapon dahil wala ang nanay, wala ang tatay, nagkatrabaho kaya, ganon. Maswerte kayo, no? Maswerte kayo dahil nararamdaman nyo kung gaanong pinagkakatiwala sa inyo ng inyong mga kamag-anak ang kanilang anak sa iyo. Kung walang tiwala sa iyo yung kamag-anak nyo, minsan mas may tiwala pa siya doon sa kanyang kumari doon sa likod ng bahay. Doon niya iiwan ang anak niya kaysa sa iyo. Yan. Pero dahil sa naroon ang tiwala niya sa iyo, kaya ang swerte mo, iisipin mo na grabe ang aking kapatid, ang aking bunsong kapatid, grabe ang kanyang tiwala sa akin dahil pinagkatiwala niya ang kanyang makukulit na anak sa akin at ako nagbabantay maghapon. So, i-appreciate mo yan, kapatid. Sapagkat ikaw ang itinalaga ng Diyos para sa kanyang pangangailangan. Sa ganung paraan, winawalhati natin at nawawalhati dito ang Diyos. So nagkakaroon tayo ng tinatawag na tiwala, no? Tiwala. So sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, ang Panginoon ang siyang nagtatransform sa buhay natin na dati wala tayong
tiwala sa Kanya, wala tayong trust sa Diyos. Laging iniisip lang natin, no? Baka naman pag nagsimba ako diyan, hindi rin ako maligtas, di ba? Mayroon namang mga simbahan na simula para makapagtayo ng simbahan, mamimigay ng ayuda. Mamimigay na kung ano-ano diyan, no? Ngayong panahon kasi very practical na yung mga simbahan, no? Mayroong mga ganun, mga medical mission. Tayo sa Batangas, kung hindi natin dinaan sa mga ganyan, hindi tayo nakapagtayo ng simbahan diyan. Kasi yung mga tao diyan sa Batangas, mga sagrado katoliko. Hindi lang sagrado katoliko, mga sarado katoliko yan, nakakandado pa. Oh, kung ano ang kanilang ginamit, kailangan pa lagariin na kandado. Sobrang tibay. So ang hirap talaga na tibagin ang paniniwala ng Batanggenyo, mga sagradong Romano, Katoliko. Ang hirap pag-mission diyan. Pero bakit nakapagpatayo tayo ng maraming simbahan rin diyan? Sa Batangas City lang, ilan simbahan diyan? Batangas City isa, yung malaki. Sa Barangay Dahilig, 2. Tatlo na sa Concepcion. Batangas City rin 'yon. Isa, 4 na. Tapos isa sa barangay sa May Surusuro, 5. Batangas City, 5 ang simbahan natin, no? So ganun, nagsimula lang mga medical mission, mga pakain-kain, pamimigay ng mga bigas. Ay noon, hindi naman tayo gumaganyan kasi hindi naman kailangan ng mga tao noon yan. Bakit? Ang St. Mark noon natayo na dahil nag-medical mission tayo noon, wala naman na. Panahon niya ng pagtayo dito, mga misyonaring kano pa ang nagano dito. So wala tayong ganun ginawa kasi ibang trend noon. Noon, mamigay ka lang ng leaflets, hahanapin ka ng tao, ano kaya ito? Punta tayo. So pagdating doon, may evangelism. Namalayan mo na lang, andiyan ka na sa altar, tinatawag ka na, nag-altar call na ang pastor. Ay ngayon, panahon hindi yun ganun. Kailangan mong mag-effort. Kailangan mong mamuhunan. Kailangan bumili ka ng ilang sakong bigas para mag-ayuda, para mawin mo yung tao. Kasi nga, hindi na tulad ng dati. Now, sa panahon natin, bilang mga anak ng Diyos, yung tinatawag ng Panginoon na tayo ay babalikan niya. Pinangako ito ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa inyo ako magpapakilala. Sabi sa mga alagad niya. Kaya sagot ni Judas, na hindi si Iscariote, sagot ni Judas, Panginoon, bakit sa amin lamang kayo magpapakilala? Dapat sa sanlibutan din. Hindi, sabi niya, dahil babalik ako, kasama ko ang Ama. Sabi nila, babalik ako. Sabi niya, babalik kami. Kasi iiwanan niya yung sanlibutan, pero babalik siya. So alam niyo, sa mga Hudyo, ito yung kanilang hinihintay. Yung second coming, yung the coming of the Messiah. Pero, magsisikan coming na ang Diyos sa sanlibutan ito. Hanggang ngayon, hindi dumating yung kanilang tinatawag na coming of the Messiah. Dahil hindi sila naniniwala kay Kristo. Dahil si Kristo ay isa ng, yun na ang kanilang hinihintay na darating sa sanlibutan upang iligtas. Magsisikan coming na lang, sabi sa Biblia, pagbabalik ng Panginoon, hindi pa dumating ang kanilang inaasahan. Guys, kasi hindi sila naniwala kay Kristo na siya na ang Mesiyas na tagapagligtas. Kaya nga, difficult din sa side ng Panginoong Jesucristo na sabihin niya sa mundo na ako ang Mesiyas. Si Jesus nagpipreach, nagbibigay siya ng mga agarang solusyon, pagpapagaling at pagpapalakad sa mga lumpo, pagpapakain. Pero hindi sinasabi na siyang Mesiyas. Ang nag-express lang na siyang Mesiyas, yung mga taong nakaranas. Sa kanilang in-expect na darating ang Mesiyas, kung anong gagawin ng Mesiyas sa buhay nila. Kaya silang naniwala na ang kanilang kausap ngayon, na ang kanilang pinapakinggan na nangangaral, ay ang Mesiyas na. Ang sistema mga Hudyo, di naman nakikinig. Hindi naman sila pupunta sa pangaral ng Panginoon. Pupunta lang sila para mag-usyuso lang. Kung tinanong mo tao, di ba yan ang anak ni Di ba sa teksto natin, anak ka ni Jose, saka ni Maria. Yan ang ano nila eh. Ay lalo pa si Maria, Hudyo. Kaya mas lalo, no? Na hindi sila naniniwala kay Jesus, no? Kaya sabi nila, anak ni Maria yan, bakit? Anak ni Jose yan. Oh, di ba? Siguro sa atin ngayon, pagka may mga kapitbahay tayo, ganyan, nawala. After a few years, bumalik. Pastor na. Di ba? Yung pala, nagseminaryo. O, anong reaksyon natin? Kasi reactionary tayo, mga tao tayo eh. Di ba yan ang anak nila, Pongs? Di ba? Pastor na pala yan? Talaga? Mga ganun, di ba? Parang hindi makapaniwala. Talaga? Patas-taas pa ang kabilang kilay, no?
Yung mga ganun, mga reaksyon ng tao. So, ang reaksyon ng mga tao nung panahon ng Panginoong Kristo ay nangaral, ay mayroon silang tinatawag na makalangit na reaksyon. Kasi naniniwala sila, kasi sumasampalataya sila. Kasi alam nila na ang kanilang na pinakikinggan ng nangaral sa kanila ay si Yesu Kristo. Pinakikinggan nila na ang nangaral sa kanila ay ang Mesiyas, tagapagligtas. Kaya hindi sila naghahanap ng darating pa, yung coming of the Messiah. Kaya nga, ipinangaral na nila yung second coming. Si Pablo sabi niya, darating muli ang Panginoon. Kasi alam ni Pablo na yung unang dumating na yan, na sinasabi sa Isaiah na darating ang tagapagligtas, ay si Kristo na. Bakit? Naranasan ni Pablo eh. Naranasan siya eh. Naranasan niya eh. Kaya ininterpret niya na yun na ang Mesiyas, yung naranasan niya. So sa kanyang pagbabalik, o sa kanyang pangaral, ay pinapangaral na ngayon ni Pablo yung pagbabalik ng Panginoon para hatulan ng sanlibutan. Kasi naranasan niya. Ay mga Hudyo, hindi nila naranasan. Hindi sila nakikinig. Hindi sila pupunta sa mga panahon na ang Panginoon nangaral. Sa halip, pag pupunta sila, nagpupuna lang. Pinupuna lang nilang ginagawa ng Panginoon. Oh, yan, tinan mo yan. Oh, yan, di ba? Pinupuna lang nila sa halip na makinig. Kaya, hindi nila naranasan. Kaya, hindi nila kayang ipangaral na si Kristo nga ang Mesiyas. Kaya si Pablo, pinapangaral niya na si Kristo ang Mesiyas, tagapagligtas, at babalik. Ha? Babalik sa takdang panahon, ay ang mga Hudyo kahit nakita na nila, pero maraming Hudyo rin naniniwala eh. Maraming Hudyo na, sabi sa Biblia, maraming Hudyo na na-convert, no, sa Christianity. Maraming Hudyo. Pero mas marami, yung mga prominent na Hudyo, yung mga nariyan sa sinagoga, sa sinagog, hindi sila nako-convert. Ayaw nila. Kasi hindi sila naniniwala. Yung mga Hudyo lang yung mga mamamayan, marami na-convert, no. So sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, nakita nila sa kanilang dalawang mata. Kitang-kita nila na si Kristo namatay. Tapos muling nabuhay. Hindi pa rin sila naniniwala na Mesiyas. Sipin mo yan, saklap. No? Pero yung mga Parisiyo, yung mga Skriba, at mga Sadusiyo, naniwala sila na yung kanilang pinarusahan, na ang kanilang pinatay, na ang kanilang inalipusta, ay Mesiyas. Anak ng Diyos mismo yung sinturyon na, yung sinturyon na, kakamali ng iba dyan, yung bigkas, mismo yung sinturon, mga ano. Mismo yung sinturyon na sumaksak kay Kristo ay naranasan niya outright. Nagbago siya. Nakita niya. Mismo yung tinaga ni Peter, yung tainga ni Malco, no? Na dinugtong uli ng Panginoon. Yun mismo, outright. Nagbago siya at nanampalataya sa Panginoon. Sa ibang interpretasyon pa nga, hinahanap siya ng mga sundalo ng Romano dahil gusto siyang patayin dahil sumama siya doon sa mga alagad. So ganyan katindi ang sama ng Panginoon sa atin, at ang pagsasama ng Panginoon sa atin sa bawat araw ay mayroon siyang kapangakuan. Unang-una, yung sabi ko kanina, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Ikalawa ay buhay na walang hanggan. At ang ikatatlo ay ang tinatawag na pagpapala na mararanasan natin sa bawat araw. So ayun mga kapatid, ang ipinangako ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng kaligtasan, pagpapala at buhay na walang hanggan. At ang pangako na ito ng Panginoon, ang sabi niya, gagawin ko yan sa aking pagbabalik. Kaya nga may kanta tayo eh, yung My Hope is Built. Sabi doon, ako nawa ay marat ng may damit ng kabanalan na handa sa hukuman. Yun. Yung maratnan tayo ng Panginoon na mayroong damit ng kabanalan na hahanda sa hukuman. So, ang second coming of Jesus, ito ay hindi na about love. Ito ay about judgment. So, pag dinjudge na ito ng Panginoon, kaya kinanta doon, sa Biblia, nakalagay naman yan, naharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Ang mga kambing ilagay sa kaliwa at ang mga tupa ay ilagay sa kanan. So sa kanta naman natin, at tayo nawa ay maratnan na may damit ng kabanalan na hahanda sa hukuman. Ganda, no? Kunawa ay maratnang may damit ng kabanalan. Kunawa ay maratnan na
na banal na handa sa naharap sa hukuman. Ganon, no? Yan. So purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito. Nawa isa namang pagpapala ng Panginoon sa atin, ng lahat na kanyang gagawin sa atin ay bunga ng kanyang pangako at pagmamahal, at nais na tayo ay kanyang patuloy na iligtas, patuloy na pagpalain, at patuloy na bigyan ng pag-asa, pangako na buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santo Espiritu. Amen. Sa pagkakataon pong ito, atin pong dalhin sa harapan ng ating mga alay, ikapo at pangako sa ating Panginoon habang tumutugtog ang ating pianista. Ang buong sanglilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan ka sa mga handog na ito. Naway tanggapin mo at basbasan at pagpalain mong buhay ng iyong mga anak na nagkaloob nito. Ganon din ang aming mga kapatid na nariyan sa kanilang mga tahanan na naghahangad ng paghahandog tulad nito, ay patuloy mo silang gipuin at pagpalain ng kanilang buhay. Sa pamagitan nga ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Lakas ng pagmamahal, buhay mo ang kasiglahan sa pakikipaglaban. Si Jesus ang mahalisan, malakas at matapang. Siya iyong panghandugan ng iyong sa pag-ibig. Lakas mo'y tatanggan, buhay ang kasiglahan sa pakikipaglaban. Ang puso mo ay ihain, Panginoon, ibig. Paglingkuran siyang unahin, bawat nasa bawat langit. Paglingkuran ng umaga sa Diyos ng awat habang. Paglingkuran sa siyang magsikat,
ibigay ang sa Panginoon. Ibigay lakas o tinatanglan. Buhay at sigla sa pakikipaglaban. Lahat ay ipagkaloob sa umibig ng mundo. At sa iyo ang dumubos sa lubay na naon. Buhay at ibigay ng ating kasalaman. Tanggapin mo siya ligaw ng pag-asa. Panginoon, ibigay lakas mong tinataglan. Buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Amen. Salamat nga o Diyos sa sandaling ito sa aming pong pagtatapos ng aming pagsamba. Ay patuloy mo nga kaming hipuin ng iyong makapangyarang kamay upang kung kami man ay may mga karamdaman, upang kung kami man ay may mga nararamdaman sakit sa aming mga katawang lupa, ay kami po'y gagaling sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Kahit sa sandaling ito, O Diyos, patuloy naming inihiling ang iyong patnubay sa amin, ang iyong patuloy na gantimpala sa amin sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo at kapangyarihan ay maranasan namin. Loobin mo na sa aming paghiwalay ngayon ay patuloy mo kaming patungan ng iyong mapagpalang kamay upang kami ay iyong pagpalain. Dalangin namin ang aming mga kapatid na nariyan sa kanilang mga tahanan ngayon, nakiisa, nakikinig sa pagsambang ito. Patuloy mo silang ingatan, arugain, ilayo sa anumang sakit, sa anumang karamdaman o sa anumang kapahamakan. Bigkisin mo kaming lahat, Panginoon, ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapala, ng iyong kapangyarihan, upang sa bawat araw ng aming buhay ay makaranas kami ng iyong pagliligtas at maranasan namin ang iyong pagpapala at pangunguna. Salamat nga o Diyos sa pamagitan mo na kami ay iyong pinagpala sa pagsambang ito, ay gabayan mo kami hanggang sa aming pag-uwi. Sa pamagitan nga ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tanggapin natin mga kapatid na pagpapala sa pamagitan ng ating Amang nasa langit, kay Jesucristo na kanyang anak na ating Panginoon at tagapagligtas ng buong sanlibutan at ng buong sangkatauhan, kasamang tanglaw aliw ng kanyang Espiritu Santo, na nawang siyang manatili sa ating mga puso hanggang sa ating paghayo at magsilakad tayo sa pamagitan ng kanyang liwanag. At hanggang sa ating mga tahanan ay manatili ang kanyang kapayapaan at pag-ibig, kasaganaan, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggang. Amen. 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 Good evening po sa ating lahat. Tapos na po ang ating pagsamba at ganoon din po ang aming patuloy na paanyaya sa mga kapatid natin. Malapit lamang po rito na kayo po ay may kakayanan na pumunta sa ating simbahan. Tayo po ay sama-samang sasamba sa magitan ng ating pong midweek service. Mayroon din po tayong online. Ang narin sa kanilang mga tahanan ay pwede po kayong makiisa, makinig sa ating pong online service na ito. Sumatin nawa ang pagpapala ng Panginoon. Amen.